Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, "Makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pag-ulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo, mga ninuno, upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalon niya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit?
Ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Magigibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko, gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad na Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang alipin sa puno ng sambahayanan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ng mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggat sa anihan. At pag-ani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Narinig na po natin siguro itong ating ebanghelyong narinig. Ito ay patungkol sa talinghaga ng trigo at ng masamang damo.
atin pong isipin ang kapanahunan ng ating Panginoon Kristo at sa pamamaraan ng kanilang pagsasaka, na ang pagsasaka po nila ay din kaiba din po sa atin, na atin po ay inihanda muna nating malinis ang lupa upang ito'y tamnan. Pero sa kanila, at narinig din po natin na madalas na binabanggit ng iba pang talinghaga na pagpapatungkol sa paghahasik ng binhi. Ito po'y kanilang inihasik kung saan-saan. Kaya nga po minsan, naroon din sa isang parabola, talinghaga ng ating Panginoon Kristo, ang iba'y napunta sa buhanginan, ang iba naman ay napunta sa batuhan, ang iba naman ay napunta sa mga kasulok-sulukan ng nagkakasasakal ng isang tumubo, at ang iba naman ay napunta sa mabuting lupa. Kung kaya kasabayan nito ay naroon din ang mga damo. At sa kapal lamang nila ito aararuhin at matatanggal ang kung saang hindi magandang natubuan ng kanilang mga binhi. Kaya nga po ang pagtatanong nito, bakit mabuting binhi? Bakit mayroong mga masasama? Pinsan din ating mga katanungan, nilikha ba ng Diyos itong masasama? Di po ba mabubuti ang kanyang nilikha? Mabubuti po ang kanyang nilikha. Kung kaya nga po, ang patuloy na talinghagang ito ay maraming simbolo. Una, pagpapakuhulan din po ng dilim. Ang dilim para sa mga Hudyo ay ang paglalarawan ng isang nanghihinang espiritu. Na ibig sabihin, kung merong inspirasyon, kung merong kalakasan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang simbolo naman ng kadiliman ay panghihina ng espiritual na buhay. Kung kaya't itong nakakaranas ng panghihinang espiritual na buhay, maaaring itong sila'y nagpunla ng itong mga damo. Pero kung atin din pong titingnan ang kabuuan at atin pong matutunan ang talinghagang ito, maraming mga pagkakataon na tayo po ay nawawala ng pasensya sa mga pangyayari, na halimbawa ika'y nagsusumikap na magiging mabuti at ibang tao naman ay gumagawa ng kasamaan, at mga pagkakataong ito'y naengkwentro mo, nakasalamuha mo, at kung ikaw ay walang pasensya dahil ikaw ay matino, ikaw ay mabuti, minsan ay nakakagawa ka ng masama sa iyong kapwa. Mga kapatid, tandaan po natin, ito yung kondisyon po ng ating mga tao, na tayo po'y magiging tapat na tanggapin ito at alamin itong lalo upang makita natin ng klaro yung ating paglalakbay ng ating buhay at maging ang ating pananampalataya. Atin pong isipin at ating tanggapin ng lahat po tayo ay mabubuti. Lahat po tayo ay gifted. Lahat po tayo ay isang biyaya. Pero wag din nating kalimutan na lahat at bawat isa po sa atin ay meron pong karanasan ng ating pagkukulang. Ibig sabihin, all of us are gifted and a gift, but at the same time, we are also broken. Bawat isa, we have our own brokenness ng ating buhay. Kaya nga po tayo nagsisinungaling, kaakibat ng ating mga pagkatao, kung hindi natin ito na pagnilayan at nagiging tapat sa ating kondisyon, our human existential situation and condition, nagsisinungaling ka dahil itinatago mo ang iyong brokenness. Ang iyong kabutihang nakikita ng iba ay kinatutuwa mo. Pero once mahagip, masilip ang iyong brokenness, doon ka na umaalarma. Ibig sabihin, ito'y kasinungalingan, hindi ka rin talaga totoo. At tandaan po natin, ang galaw ng demonyo, siya po ay prinsipe ng kasinungalingan. As much as possible, he tried to convince you to make a lie, to be dishonest. Huwag mong ipakita ang iyong pagka-broken, ang iyong mga limitasyon ng iyong pagkatao. Lahat-lahat ay gusto nating may angat sa pamamagitan na makita ang ating kabutihan. But that is our human existential condition and situation ng ating pagkatao,
nang meron kang kabutihan, meron ka ring mga kasamaan. Kung kaya, ano po ang leksyon ng ating matutunan? Na habang tayo po siguro'y nagiging hindi pasensyoso sa iba ng kanilang kahinaan, ang kanilang kasalanan. Ganon din po siguro kung ating isipin, kung hindi po maging pasensyoso ang Diyos sa atin, ano pong ating kinalalagyan ng atin din mismong mga kasalanan at pagkukulang? Ibig sabihin, there will be a time and at the end of the day, after all, we cannot make a judgment at this time. Hindi natin kaya din ating bunutin ang damo ng ating pagkatao. Kasi kung papatayin natin ito, patay din tayo. So naroon sa atin and we have to be aware of this. Because otherwise, there will be also the time that God's justice will be given to us. Siya at hindi din tayo makakatakas sa hustisya nang ipapatol sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya, kung tayo po ay nagmamasid sa ating sarili, tayo nagninilay, atin pong babantayan ang mga udyok na ito ng atin mismong masasamang intensyon, masasamang agenda, masasama din nating kaugalian. Kung aware din po tayo, ito po ay dahan-dahan matatalo ng ating kabutihan. So the lesson for us to learn this gospel, if God is patience, then we have to be patient. At yung pong ating ginagalaw, ating ginagawa, is not only the basis of our capacity, but we do our work, we do our tasks on the basis of God's fidelity. Bakit ako gagawa ng kabutihan? Dahil ang Diyos ay tapat sa akin. Ibig sabihin, we cannot rely of our own, even sa ating kapwa. Kasi kung ating mumudilihin siya, sasabihin, ay siya nga, hindi niya magagawa, ay ganun din yung ating gagawin, hindi natin magagawa. Bagkus, ang ating iisipin, gagawin ko ito dahil ang Diyos ay matapat, and so therefore, I have to do this on the basis of God's fidelity and faithfulness. Gagawin ko rin ito on the basis of God's faithfulness and fidelity. Habang ang iba ay gumagawa ng hindi mabuti, ikaw ay patuloy na gagawa, not on their basis, not on their command, not on their mandate of the people around us, but always be the mandate on the basis of God's faithfulness. Kung yun po ang ating naiisip, ibig sabihin hindi makakagalaw kung anumang masamang intensyon na meron tayo, hindi makagalaw kung anumang masamang ugali na meron tayo dahil ang ating ugali ay nakasentro sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. And we have to be keen observer of ourselves. Iisipin natin na tayo nilikha ng Diyos, mananatili ang ating imahe bilang kawangis ng Diyos. Pero din po yung ating mismong pagkataong ibabalik. We are created in the image and likeness of God. We always retain the image. Ang kabutihan ay mananatili. But we lose the likeness. Kaya saan tayo babaling? Sa ating pong Jesus Nazareno, because He is the complete image and He is the complete likeness of God. We have to reclaim our own likeness sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo dumulog sa Kanya upang atin itong ibabalik sa ating pagkatao. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan
Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Ang ating tutugon sa bawat panalangin, mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan, naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghuhusga. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa, naway makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming maggambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga batido, pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin at ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng kayong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalulugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa napagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakihiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kundi naman nang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ninabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang na tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.